sa ating rapid damage and needs assessment or analysis. So, sa situation overview po natin, Super Typhoon O1, dumaan po dito, typhoon signal number 4, time of impact, date and time of impact, November 10, 2025, estimatedly 11 p.m. Affected areas, all barangays, most severe po is in coastal areas. So, summary po, heavy rainfall, naranasan po namin, and strong winds, widespread power interruption, flooding exacerbated by high tide and storm surge incidents, power supply temporarily down po. Nung time na po yun. So, objectives, determine the extent of damage to lives, properties, and infrastructure, identify urgent needs for response and relief, guide immediate rehabilitation and recovery actions. Methodology, field validation and ocular inspections, data collection from barangays and response units, coordination with BDRMCs and SWDO, MEO, MEO, and MHO. Initial estimates. So dito po, summary of affected population based po sa data po ng MSWDO. Ang initial data po, affected families is 4,898 families. Evacuated families po is 425 families, equivalent to 1,334 individuals. Casualties, thankfully, wala pong na-report sa amin. Missing, wala rin po. Sa injuries po, may binigay po report ng MHO, may 11 puncture wound po na inatanan po nila. Health impacts po, upper respiratory tract infection, 32 individuals, hypertension, 7 individuals, diabetes mellitus, 5 individuals. Nag-distribute din po sila ng doxycycline, 223 individuals po. Sa infrastructure naman po, report namin sa DAPRIS on infrastructure. Una ko pong i-report is sa mga elementary school kasi ito po talaga sa lahat ng schools yung pinaka-apektuhan. Hindi ko pa po siya consolidate yung report, but these are the pictures. Yung sa mga elementary school was covered by mud and debris. Yung mga bubong nila is nilipad. As you can see yan, yung status niya ngayon, meron pang baha sa mga classroom. Then, almost yung cover ng sand is nasa 0.5 meters. Talagang siguro pag i-repair yan at i-rehab, abutin pa siguro sila ng 2 weeks to 1 month. Kaya kailangan po nila siguro ng temporary na school or makeshift classrooms. Yan po yung sitwasyon ng sa mga elementary school. Nasira din yung water pump station din nila. Pero yung nila, yung social hall, hindi naman po nasira. Pero yung mga classroom talaga, hindi ba yung mga bubong nila, hanggang naapektahan na rin yung mga sila. Sa mga tao ni Congressman po, tumutulong po sila sa paglilinis. Kasi yung ano rin po, yung mobilization doon, parang hirap din daan. Talagang ito kaya sa bawang kapatid sa mga. Ito po yung sa ganda, yung sa seawalls din po. Due to the impact ng storm surge, na-apektahan din po yung mga seawalls. Tapos ito rin po sa boat house. Boat house. Ay, so,
Yung ito, next yung school din ko ng Dudal Elementary School. Wala namang nilipad na bubong, pero sa lakas ng ulan po, pumasok na yung daw ng school nila. Hanggang na-epektuhan na yung ceiling and sa lakas ng hangin, nagulubo na yung mga gamit sa school. Then, okay. Ito po yung social hall ng Dudal Elementary School. Yung bubong nila is partially damaged. Yung mga solar primary bubong, yung iba na natutumba na, pero yung iba naman nag-survive. Sa solar po namin, it was funded by our LP. Isama ko na lang po yung findings namin. Barangay Victor Boy, meron pong 6 na units ng solar namin is na-freeze. Pero kaya pa na isin ng mga tao namin. Sa Barangay Gate, 19 units po yung na-freeze. 10 po yung nahulog. As in, yung solar panel niya sa lakas ng hangin na hulog po siya. Then, sa Barangay Palias, may 2 na-freeze. Barangay Lototlian, may isang project road. May 3 pong nalumba and 2 nahulog. And 3 ang na-freeze. Yun lang naman. Pero sa house po, ang series ba is for validation pa lang po. Hindi ko kasi ko lang gusto yung mga submitted na pictures. Like sa Parayan po, meron po isang submit na pictures. May pictures din pa lang. Kasi hindi pa kami ng pag-stress sa mga house. Damages to infrastructure, road and bridges, blocked by fallen trees or debris, partially damaged houses, 154, totally damaged houses, 37, schools, roof and classroom damage, public buildings, minor structural damage, power interruption, Dulag, Salabingaw, Banlag, Sabangan, and San Isidro Norte, power interruption, some parts of the board, Babagayan, Nagilayan, and Calaucan Norte. Yung sa power interruption, ang unang ilawan ng simple place sa along National Highway. Alam ko, Martes, may ilong na tayo. Martes, yung nag-ilong na. Pero yung mga ibang barangay, wala. Kasi para may kailangan pa sa ayos ng signal po, kailangan pa nila mag-clear. Ito po, yung sabi po ng Sentel po, yung some parts of Tugor, Papagayan, Nagilayan, and Calaucan Norte po, wala pa po power kasi may mga pang mga fallen trees po, hindi pa namin clearing team kasi hindi pa namin clearing team, nakakasakit na kaya medyo na-hold po yung clearing operations. Na nakalap from yesterday hanggang na
kaninang umagas ng alas 8 ng ito. So, sa palay, o sa guys, meron pong total of 21 affected farmers na ang hektarya po yan ay 5. And then, it was really planted since nakaka-harvest na po sila ng wet season. So, ito po ay ng dry season. Okay? Ang grand total po niya ay 300,000. Sa fisheries naman po, as in, initial lang po ito. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 35 na operators lang na ito nakapag-compete sa amin. Kahapon po ito, hanggang gabi actually, gumagawa po kami ng report. Total of 6.85 hectares. Siyempre, at mga kamanasing species dyan na meron, bangus, bananay, sugpo, crab, malagan, lapis, masito. So, ang total naman po, 2.6 billion. So, bukod po dyan sa fisheries na fish parks, meron din po tayong mga affected na may-ari po ng bagtak from San Isidro Norte. So, bilang po namin dyan ay 11 na motorboat operators. So, as you can see dito sa mga pictures, talagang totally damage po yung nangyari. Even naka-secure na po yung mga yan, inabot pa rin po ng outskirts. Talagang sobra-sobra po. Hindi rin po nila inasahan actually. Andun sila, pero binabantigan lang nila yung nangyayari kasi wala rin po silang magawa. Inabot po talaga. Wala na biligtan ha? Wala na labot mo. And sa livestock naman po, bali, dalawang party pa lang po. Una makasambit. And ang total of 122,000 estimated. Pero may araw may mga nagbigay na po ng mga reports po nila. So, manatagdagan pa rin po yung report namin sa lahat po ng partner ng agriculture. And sa high value naman po, nandyan yung mango, meron po tayong affected na number of trees ay 78 na trees. Bale, uprooted po lahat yan. So, natumpa po lahat, pati yung ugat. Hindi lang po namin na-upload or na-ilagay dyan yung mga photos, pero meron po kami. So, yan po, yung stages nila, may fruiting at meron din po flowering. So, a total of 282,000. So, all in all, dinagdag na rin po namin yung fishing boat and gear na estimated na value po ng damages. A total of 4,049,149. As of November 12, 2025, 8 a.m.